Good day sa iyo, Sir Jeric. Isa ako sa mga silent listeners sa channel mo. Hindi nga lang ako sanay mag-comment. Maging sa iba pang horror channel ay suki na rin ako sa pakikinig. Sir Jeric, nais ko ding makapagbahagi ng kwento. Bali, personal ko itong karanasan, pati na ng kapatid at ina ng pumanaw kong tita. Sir Jeric, hindi na ako babanggit ng tunay na pangalan ng mga taong sangkot sa kwento. Pati na ang pangalan ko dahil wala po silang alam tungkol sa pagbabahagi kong ito. Tawagin na lang nating Tita Sally ang pumanaw kong tita. At tawagin naman nating Tita Annie ang kakambal niya. Kapatid sila ng papa ko. Ako si Lilet, 25 years old. Sir Jeric, hindi naman masyadong malayo ang bahay namin sa bahay nila Tita Sally at Tita Annie. Kaya madalas nandun ako sa kanila. Close kasi ako sa dalawa kong titang yun. Sir Jeric, umpisahan ko ang kwento nung magkasakit si Tita Sally. Si Tita Sally ay na-diagnose na may breast cancer. Ang masama, malala na pala iyon. Lahat kami ay nagulat at nalungkot sa nalaman namin. Pag nabisita ako sa kanila, labis ako naaawa sa kalagayan ni Tita Sally. Kitang-kita ko ang pagbagsak ng kanyang katawan at sobra itong nahihirapan. Madalas si Tita Annie ang nag-aasikaso kay Tita Sally. Kaya pag napasyal ako doon, tinutulungan ko din siya sa pag-aalaga kay Tita Sally. Sir Jeric, dumating ang araw na bumitaw na si Tita Sally sa paglaban niya sa sakit niyang kanser. Isang gabi nalaman na lang namin na binawian na ng buhay si Tita Sally. Agad-agad naman kaming pumunta kila tita. Matapos yun, nang nakaburol na ang labi ni Tita Sally, tulong-tulong na kami sa pag-aasikaso sa burol ni Tita Sally. Isang gabi, habang abala ako sa pagbibigay ng tinapay at kape sa mga taong nakikiramay, aksidente akong natapunan ng kape na dala ko. Nakalagay naman sa tray, kaya nabasa ang damit ko. Buti na lang at may dala akong pamalit. Pumasok ako sa loob ng bahay at umakyat ako sa taas para magpalit ng damit. Pumasok ako sa kwarto ni Tita Annie. Pagbukas ko ng pinto, nakita ko si Tita Annie nakaupo sa gilid ng kama. Narinig ko siyang umiiyak. Sabi ko kay Tita, magpapalit lang ako ng damit. Tapos kinuha ko na yung pamalit ko na dalang damit. Pero hindi naman niya ako pinansin. Ni hindi nga niya ako nilingon. Tuloy pa rin ito sa mahina nitong pag-iyak. Hindi ko na pinansin iyon. Habang nagpapalit ako ng t-shirt, kinausap ko si Tita Annie na tanggapin na lang ang nangyari. Mas mabuti pa nga yun at makakapagpahinga na si Tita Sally. Tapos nagpaalam na ako na bababa na ako. Tapos iniwan ko na si Tita Annie at isinara ko na ang pinto. Pagbaba ko, nagpunta ako sa kusina. Pagbungad ko sa kusina, nakita ko si Tita Annie na nagsasalang ng tubig sa kalan. Sir Jeric, nagulat ako nang makita ko si Tita Annie. Paanong nauna pa siya sa akin? Iniwan ko siya sa taas sa kwarto niya. Lumapit ako kay Tita Annie. Tinanong ko siya kung kanina pa ba siya doon at kung hindi siya umaakyat sa kwarto niya.
Ang sagot ni Tita Ani ay kanina pa siya roon at nagpapakulong ng tubig. Ang sabi ko kay Tita Ani, galing lang ako sa taas sa kwarto niya at nagpalit nga ako ng damit. Pagpasok ko, sabi ko nakita ko siya doon sa loob. Kinausap ko pa nga siya. Kahit si Tita ay naguluhan sa sinasabi ko. Ang sabi niya, hindi siya umaakyat sa kwarto niya. Kung hindi siya ang umakyat sa taas, sino ang nakita ko? Sir Jeric, doon ko palang naisip na siguro ay si Tita Sally ang nagpakita sa akin sa kwarto. Kaluluwa pala ni Tita Sally ang kausap ko sa taas. Kinilabutan ako bigla. Sabi ni Tita Ani, samahan ko siya para tignan ang kwarto niya. Habang umaakyat sa hagdan, mahigpit akong nakahawak kay Tita. Dahan-dahan binuksan ni Tita Ani yung pinto. Pagbukas niya, walang tao. Isang malamig na hangin lang ang dumaan sa amin. Nang bumaba kami ng hagdanan, sinabihan ako ni Tita na huwag sasabihin kahit kanino ang nakita ko. Baka daw magkaroon ng komosyon sa burol. Nang bumaba na kami, hindi ko maiwasang masdan ang kabaong ni Tita Sally. Hindi ko pa rin maproseso yung nangyari. Na si Tita Sally ang kinausap ko na akala ko ay si Tita Ani. Sa totoo lang, wala naman akong third eye para makita ang kaluluwa ng patay. Isang beses lang nangyari iyon na nagpakita si Tita Sally sa akin. Hanggang sa mailibing na nga ang labi ni Tita Sally. Sir Jeric, makalipas ang isang linggo, pumasyal ako kila Tita Ani. Tulad ng dati kong ginagawa. Nang nandun na ako, nabanggit ni Tita Ani na parang naroon pa raw ang kaluluwa ng kapatid niya. Ang sabi ni Tita Ani, may mga gabi na pag natutulog siya, may mahihinang katok siyang naririnig sa pintuan ng kwarto niya. Tapos tinatawag ang pangalan niya. Kaboses daw ni Tita Sally ang naririnig niyang tumatawag sa kanya. Nangingilabot daw siya pagka ganun. Kahit takot, bubuksan niya ang pinto para tignan. Pero wala naman daw tao. Kahit si Lola ay may sinabi din. Minsan daw ay naghuhugas siya ng plato sa lababo. May tumawag daw sa kanya. Basta na lang daw narinig niya na tinatawag siya nito. Na ang sasabihin daw ay, "Inay, Inay." Tumugon naman daw siya sa pag-aakalang si Tita Ani ang tumatawag sa kanya. Pero nang lingunin niya, wala naman daw si Tita Ani. Nang matapos ang pasiyam ni Tita Sally, ayon kay Tita Ani, nawala na raw ang mga paramdam ni Tita Sally. Sir Jeric, sana ma-upload mo at ma-narrate ang kwento ko. Pasensya na kung kulang-kulang ang iba pang detalye sa ibinahagi kong kwento. Muli, ito si Lilet. Maraming salamat. Hello po. Pasensya na po kung ngayon lang nakapag-upload. Busy po kasi sa work. Thank you din po sa sender natin na si Lilet sa kanyang kwentong ibinahagi.
Muli po, ini-invite ko po kayo na makinig sa channel nating Pagkagat ng Dilim, ADC. At kung nais nyo po ding mag-share or mag-send ng inyong kwento, mag-send lang po kayo sa page nating Pagkagat ng Dilim na mga kwento sa likod ng dilim. Pambihira, parang mahilig ko yata sa dilim. At syempre po, ini-invite ko din po kayo na sana mag-subscribe po kayo sa ating channel. Please like, share, and comment kung ano po masasabi nyo sa kwentong ibinahagi. So yun lang po. Thank you po at God bless.